Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 1, versikulos 67 hanggang 80. Luke chapter 1, verse 67 hanggang 80. Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang ama na si Zacarias at humula ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Nailigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang araw, ilang hanggang sa araw na nagpakilala siya sa Israel. Ito po yung binanggit ni Zacarias nung araw po na nanganak ang kanyang asawang si Elizabeth, at siya po'y nagbanggit nga ng hula sa araw na ito, at binanggit niya kung sino talaga ang batang ipapanganak din. Nung pinanganak si John the Baptist, sinabi ni Zacarias na purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Hindi pa nga pinanganak ang Panginoong Hesukristo, pero alam na ni Zacarias na ang kanyang anak na si John the Baptist ay maging prophet to declare or to prepare the way of the Lord. Isang punto ang gusto kong makita po ninyo dito ay yung tinatawag nating bukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan. And that's my topic for this morning. The day spring. Makikita niyo po sa verse 78 na binanggit po doon na He is the day spring from on high hath visited us. This morning, my topic is simple. The day spring is coming. Anong ibig kong iparating? Na pagdating ng kadiliman, merong day spring. Ang bukang liwayway ay darating sa gitna ng kadiliman. Maging si Jesus Christ man ay isang bukang liwayway sa kadiliman na meron sila. Kung papansinin niyo po si Zacarias ay nakakaranas ang kanilang bayan ng kadiliman. Ngunit sinabi niya, may darating na isang batang ipapanganak upang iligtas ang kanyang bayan na magsisilbing bukang liwayway. Day spring sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Ang Diyos ay naghatid sa atin ng day spring upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay. Ako po'y naniniwala na hindi po habang buhay ay tagdilim. Ako'y naniniwala na may araw din na sisikat sa buhay ng bawat isa sa atin. At atin nga pong tandaan, itong sabi ni Zacarias, that during their time, nasa kadiliman sila, pero sinabi niya, Day spring is coming.
This spring from on high hath visited us. And who is this day spring? Jesus is the day spring that they are expecting. And I believe in our life, we don't have to worry, we don't have to filled with anxiety, we don't have to be depressed or distressed. Instead, we have to trust in the Lord. Bakit po? Because the Lord is day spring. Kung darating man ang panahon ng tagdilim, alam kong may liwanag din. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan po ang ilang mga biblical truths na akin pong binanggit dito. No? Sinabi ko po, in darkness, He is our light. Dumarating man ang kadiliman ng buhay natin, problema ba sa pamilya, problema sa financial, problema sa emotional, sa friendship, sa relationship, remember that He is our light. Jesus is our light. It will not be darkness forever. Sunrise is coming. Totoo po yan. Maaari may darkness man, but sunrise is coming. Another point po, Christian living doesn't promise us of bed of roses. Always anticipate that thorns are present. Kung titingnan po natin, hindi porke Kristiyano na tayo, hindi tayo makakaranas ng problema. Lahat tayo ay makakaranas po ng problema. Maaaring titingnan mo, bakit nung naglingkod ako sa Diyos, bakit mas dumarami ang problema? Later on, sasagutin ko po yan. But always remember that times and season happens to us all. Hindi porke Kristiyano na tayo, hindi na tayo makakaranas ng winter. Hindi na tayo makakaranas ng taglamig. Hindi na tayo makakaranas ng gabi. Because times and season will happen to us all. Makakaranas tayo ng problem. No? Always anticipate thorns. Ang kagandahan lang po sa paglilingkod natin sa Diyos is, kung meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, kahit meron tayong problema, meron tayong masasandalan at malalapitan. Kung titingnan po natin, ang mga taong walang Diyos na pinaglilingkuran, parehong problema lang po din ang ating kinakaharap. But the question is, sino ba ang mas safety? Tayo po na may Diyos na pinaglilingkuran because we are safe in God's arm. This is the question that you might ask, no? Why it seems there are more problems when I started to serve God? Bakit parang mas dumarami yata yung problema ko nung naglilingkod na ako sa Diyos? Maaaring tinatanong niyo po, at kagabi din po na itanong yan sa akin ng ilan nating mga kapatiran. Ang sagot ko po simple lang, actually, it is the same problem you have even before you are serving God. It's just so happen that you are now fully aware of your condition and your spiritual status. Hindi po nagbabago. Parehong problema lang po yan. No? Kahit nung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, nandyan na yan. Yun po yung totoo. Hindi po, bakit mo lang nare-recognize? It's just so happen na aware ka na meron pala yan. Nandyan pala siya. Kaya doon ka medyo nasaktan. I will illustrate it in simple phrase, no? Wounds are not painful if you are not aware that you have one. But when you are aware that you have it, immediately, you will feel the sore and you will feel the pain. Napansin niyo po ba yan? Halimbawa po, hinahabol kayo ng kaaway niyo, tapos dumaan kayo sa maraming kugon, mga ganyan. Marami kayong na-touch na mga kasi hinahabol nga kayo, papatayin kayo. Example lang po yan, ha? Tumakbo kayo na mabilis. Hindi niyo napansin yung sakit, tama po ba? Kahit na nakuan ka na, because you are not aware. But afterwards, nung nahimasmasan ka na, ano naramdaman mo? Nung nalaman mo may sugat pala yung braso mo, saka na lang biglang sumakit. Nung napansin mo na mayroon palang sugat yung paa mo, saka mo na lang napansin na nahihirapan ka nang maglakad. Bakit? Because you are already aware. Another point po, pag natulog po tayo, di po ba? Nahulog tayo. Bakit madalas hindi tayo napipilayan pag nahulog tayo, nakatulog? Because we are not aware. Pero nung nagising tayo, nahulog tayo, gising, kahit gaano kalapit lang yan, mapipilay po tayo. Bakit? Because we are aware.
But the Lord promised that after the storm, the sun will rise. After the winter, spring is coming. Just praise His name. Simple lang po sagot niyan. When you are aware, of course, you will feel the pain. Hindi ko ibig sabihin na maging absent-minded tayo na sa ganun di natin mararamdaman yung sakit. No. What I am saying is, for you or for us to listen o mabababa natin yung sakit na ating nararamdaman, do not focus on your problem. Focus on the solution. And who is that solution? Jesus Christ. Huwag ilagay ang ating tuon sa darkness. Bakit? Ang mapapansin mo talaga kadiliman. At masabi mo, bakit napakarami kong problemang nakikita ngayon? Kasi you are aware of it. But I want you to change your awareness. Do not put your awareness on the problem. Put your awareness on the day spring. Who is that day spring? Jesus. I know you are aware with your problem, but please make your awareness not on the problem, but on your awareness that there is God who is able to help you in your circumstances, in your dilemma. And this morning, I will declare in the name of Jesus that your awareness will not be on the problem, but on the problem solver. God bless po, at sana po ay pag pinagpala kayo ng Diyos sa umagang ito at naramdaman ninyo ang pag-aaruga ng ating Panginoon. Don't worry, live happy, focus on the day spring, not on darkness. Focus on the problem solver, not on the problem itself. God bless po.